Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon. Mas marami tayo ngayon. Siguro'y marahil. Marahil ay dahil, ano ba yan? Redundant this morning. Dahil wala ng klase. That's what I would like to say. Salamat sa Panginoon. Kasama natin si Kuya Felix ngayong umaga. Salamat sa biyaya ng Panginoon na nagpapagaling at nag-iingat sa buhay natin. Tunay na dakila ang ating Diyos, mga kapatid. Ako'y namamangha sa ginagawa ng Diyos sa atin. Pasko na naman, at muli ay inaalaala natin ang pagsilang at pagkakatawang tao ng Panginoong Jesus. Ngayong Kapaskuhan po ay nagpasya ang Gloria Preachers Group na talakayin na mas detalyado ang kaligtasang tinanggap natin mula sa Diyos. Ano-ano ba ang mga katotohanang nakapaloob sa katubusan ito? Sa loob ng mahabang panahon, tayo ay nanatili sa limitadong pagkaunawa ng ating kaligtasan na ang tanggapin ang Panginoong Jesus, papasukin siya sa ating puso, ay sapat na at tayo'y ligtas na. For the longest time, tayo ay nasa ganoong paniniwala lamang. Ngunit ngayong nakaraang ilang buwan po, sunod-sunod na pag-aaral natin every Tuesday hanggang ngayon sa sambang umaga, ay nililinaw natin ano ba ang mga katotohanang nakapaloob sa kaligtasang tinanggap natin sa Diyos. Upang sa pamamagitan ng pagkaunawa sa mga katotohanang ito, mga kapatid, ay tayo ay lumaki ang pasasalamat at appreciation sa Diyos na hindi lang pala ganun kasimple. Hindi lang pala ganun kasimple yung kaligtasang tinanggap natin. Na hindi lang pala yun basta pagtanggap lang, panalangin lang ng pagtanggap at tayo'y ligtas na at tayo'y palangit na. Sa nakaraang 6 na umaga ay dinaanan natin ang iba't ibang mga topics para ipaliwanag sa atin kung ano ang kaligtasan tinanggap natin. Ako'y tuwang-tuwa, nakikinig ako kagabi online doon sa message na dinala sa atin ni Ate Layden tungkol sa predestination. At ako'y talaga namang sabi ko'y, oo nga hindi natin na-appreciate, hindi natin naiintindihan na simula sa walang-walang hanggang pasimula, from eternity past, pinili na ng Diyos at itinalaga na niya para sa Kanya ang mga taong maliligtas. Wala pa ang mundo, wala pa tayo, hindi pa tayo ipinapanganak, wala pa tayong nagagawang anumang bagay na mabuti na pwedeng mag-qualify sa atin sa pagliligtas ng Diyos. Tayo na predestined na. At ang Kanya mga itinalaga ay Kanya namang tinawag, at ang Kanya namang tinawag ay Kanyang pinababanal. At sa bandang huli, ito ang paksa ni Pastor Manny bukas. Sa bandang huli, sa kahuli-hulihan, tayo'y Kanyang luluwalhatiin. Huwag po kayong mawawala bukas, kasi isa-summarize ni Pastor Manny from beginning to end. Ano ang nangyari sa ating kaligtasan? Kasi the past 7 days ay iba't ibang topics, pero bukas isa-summarize ni Pastor Manny lahat. At ma-appreciate nyo kung gaano kaganda ang ginawa ng Diyos sa atin. Ngayong umaga po, ang paksa natin ay virgin birth. Ang virgin birth ay ang katuruan na ating pinaniniwalaan at ipinangangaral na si Jesus, bagamat Diyos, ay nagkatawang tao, ipinaglihi at ipinanganak ng isang birhen sa kapangyarihan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Alam ba ninyo na tuwing Pasko, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang kapanganakan ng Panginoong Jesus, kundi inaalaala din natin paano siya ipinanganak? Mababasa natin sa Mateo chapter 1 verse 18 to 25 at sa Lucas chapter 1 verse 26 to 38 ang kwento kung paano ipinanganak ang Panginoong Jesus. Mahalaga ang bakit siya ipinanganak.
Di ba? Mahalaga yung bakit siya ipinanganak. Ano? Kasi ang sagot dun ay para tayo iligtas. Ngunit mahalaga din ang paano siya ipinanganak. Dahil naroroon ang sikreto kung bakit si Jesus ang pinaka-perfect na handog para sa ating mga kasalanan. May malaking papel na ginampanan sa ating kaligtasan. Ang katotohanan na ang Panginoong Jesus ay ipinaglihi at isinilang ng isang berhen. Kaya wag niyo po akong tutulugan. Samahan niyo ako every step of the way. 700 taon nang bago pa ipinanganak ang Panginoong Jesus, ay inihula na ni Propeta Isaias ang ganito. Kaya't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Malaon pa, inihula na kung papaano ipanganganak ang tagapagligtas. Ang kapanganakan at pagkakatawang tao ni Jesus ay nasa plano na ng Diyos, matagal ng panahon. Bahagi ng malaunang plano ng Diyos. Hindi ito isang aksidente o pangkaraniwang kapanganakan lamang. Ang paraan kung paano ipanganganak si Jesus ay mahalagang bahagi sa plano ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya mga mapapansin ninyo na ito ay detalyadong ipinasulat ng Panginoon sa Biblia. Napansin niyo po ba? Ang paraan kung papaano ipanganganak ang tagapagligtas ay detalyadong ipinasulat sa Biblia. Mahalaga yun. Kasi kung hindi mahalaga yun, hindi yun didetalyahin. Pero detalyadong ipinasulat ng Diyos sa Biblia kung papaano ipanganganak ang tagapagligtas. Makibasa po kayo sa akin sa Mateo chapter 1, verse 18 to 23. Mateo chapter 1, verse 18 to 23. At ang sabi po ay ganito. Ganito ang pagkapanganak, nandun na po kayo, Mateo chapter 1, verse 18 to 23. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y panganganlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Ang focus ng kwento ay wala kay Jose, kundi na kay Maria. Pansinin po ninyo yung salitang si Maria na kanyang ina. Ang kwento ay nakafocus kay Maria at sa sanggol na isisilang niya. Si Jose ay, kumbaga sa pelikula, ay supporting role lamang ang ginagampanan sa kwentong ito. Malinaw nating nabasa na si Maria ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi pa nakakasal at hindi pa nagsasama sina Jose at Maria, nasumpungang nagdadalang tao si Maria. Kaya walang anumang bahagi si Jose sa pagkakatawang tao, pagkakabuo ng sanggol sa sinapupunan ni Maria.
Bagamat dahil sa pagsunod sa utos ng anghel, ay pinakisamahan na rin ni Jose si Maria. Hindi naman ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol. At yun ay mababasa po natin sa verse 25. Hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak ang sanggol. Kaya si Jesus ay tunay na ipinaglihi at isinilang ng isang birhen. Sa pagliligtas sa ating mga kasalanan, bakit mahalaga na si Jesus sa kanyang pagkakatawang tao ay ipanganak ng isang birhen? Ba't mahalaga yun? Bakit hindi pwedeng mag-asawa na lamang? Isang babaeng may asawa na lamang ang manganak sa kanya. Kasi alam natin na ang sanggol ay hindi nabubuo sa sinapupunan ng ina, malibang yung sperm at yung egg ay mag-meet. Walang mabubuong bata hanggat hindi nagmi-meet yung sperm at yung egg. Kasi doon palang magsisimulang mag-multiply yung mga cells na yon para maging isang buo at kompletong bata. Bakit mahalaga na isang birhen ang manganganak sa kanya? Una po, para pagtibayin na si Jesus ay hindi karaniwang tao, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Para pagtibayin, to confirm, to affirm, to prove, to support na si Jesus ay hindi karaniwang tao, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Makibasa po kayo sa Juan chapter 1 verse 14. Juan chapter 1 verse 14. Ang sabi ay ganito, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Anong sabi ng talata? At naging tao ang salita. Ang salita ay naging tao. Sino ba ang tinutukoy doon sa salitang salita? Sino ba ang salita? Kung babasahin niyo yung huling bahagi ng talata, ang sabi ay, ang anak ng Diyos. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Kaya yung Ama at anak na binabanggit dun sa talata ay tumutukoy sa Diyos. Diyos Ama at Diyos Anak. Kaya sino ang salita? Ang salita na binabanggit dito ni Juan ay ang anak ng Diyos. Kung itataas-taas po natin ang basa sa verse 1, sinasabi ng verse 1 na ang salita ay naroon na mula pa sa pasimula. Kasama ng Diyos mula pa sa pasimula. At ang salita ay Diyos. Kaya yung salita na anak ng Diyos ay Diyos. Yung salita na naging tao, nagkatawang tao ay Diyos. Tama ang inference? Ano po? At sabi sa verse 2, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng salita at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Kung gayon, bago pa nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, siya ay naririto na, siya ay nag-exist na kasama ng Diyos Ama. At siya ang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita natin ngayon kasama tayo. At kung hindi dahil sa Kanya, walang anumang bagay na nalikha. Si Jesus ay hindi nagsimula nung siya'y ipinanganak ni Maria. Mula sa pasimula, sa walang hanggang eternity past, si Jesus ay nag-exist na. Hindi siya nag-umpisa nang ipanganak siya ni Maria.
Ang bugtong na anak ng Diyos ay naging tao, sabi ni Juan, at nanirahan sa piling ng mga tao, at nakita nila ng mukhaan, namalas nila ang kanyang kadakilaan, kapangyarihan, pag-ibig at katapatan. Sila mismo ang witness, ang mga alagad mismo ang witness na ang anak ng Diyos ay naging tao nga at naging kasama nila. Ano ang ebidensya? Na yung kasakasama nila ay ang anak ng Diyos nga. Hindi siya ordinaryong tao. Ano ang ebidensya? Anong patunay? Ang sabi ni Juan, nakita namin ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Ano ang nagpatunay ka na, Juan, sa mga alagad? Na yung kasakasama nila at kaharap nila ay ang anak ng Diyos nga, ang Diyos na nagkatawang tao, yung kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Kaya nga ni mga kapatid, kahit sa paanan ng krus, nung mamatay si Jesus, merong isang senturyon, yung commandant of the army na nagpako kay Jesus sa krus, sa paanan ng krus, nakita ng senturyon na ito ang mga nakapangingilabot at kahangahangang mga bagay nung malalagutan ng hininga si Jesus, at dahil doon napabulala siya ng tunay nga, ito ang anak ng Diyos. Bakit niya nasabi yun? Kasi kung babasahin po natin ang Mateo chapter 27 verse 51, may mga nakakagilagilalas na mga pangyayari na nangyari nang mamatay si Jesus. Ang sabi doon, nagdilim ang buong paligid mula tanghali hanggang 3:00 ng hapon. Yumanig ang lupa, nabiyak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at muling nabuhay ang maraming banal na namatay na. At ang sabi ng Biblia ay yung mga banal na yon na namatay na nabuhay na maguli, nung panahong mamatay si Jesus, ay nakita nilang lumalakad sa Jerusalem. Hindi sila nabuhay lang at pagkatapos ay nawala na parang multo. Sila'y lumalakad sa Jerusalem. Pagkatapos na sila'y muling mabuhay. Kaya ang mga ganitong kahanga-hanga, kagilagilalas na mga bagay, mga kapatid, ang nagpapatunay na yung salita na naging tao at nanirahang kasama nila ay ang tunay na anak ng Diyos, ang bugtong na anak ng Diyos. Tunay na siya nga ang anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos na ito, na mula sa pasimula pa ay nag-exist na, ay nagkatawang tao, na nirahan sa piling ng mga tao. Maraming tao ang hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. At ito ang maling katuruan na nilalabanan natin. Kaya namin itinuturo sa inyo ang mga katotohanan ito. Kasi baka isang araw ay may pumunta sa inyo, magtuturo at magsasabi na si Jesus ay hindi Diyos, kundi siya'y tao lamang. Yan po ay maling turo. May mga taong nagsasabing siya'y mabuting guro lamang o siya'y propeta lamang. Sa Mateo chapter 16 verse 13 to 20 ay tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad kung sino ba siya sa palagay ng mga tao. At ang sagot ng mga alagad sa kanya, kayo daw po si Juan, o si Elias, o si Jeremias, o isa sa mga propeta. Ito ang perception ng mga tao kung sino si Jesus. Yung crowd na palaging nagpapasunod-sunod kay Jesus at hinahanap yung mga himala na kanyang ginagawa at nagnanais na mapakinggan ang kanyang mga turo. Ang perception nila kung sino si Jesus ay tao lamang o isa sa mga propeta. Ngunit ang mga alagad na kasama ni Jesus palagi, tinanong ni Jesus si Pedro, ngunit ikaw, Pedro, sino ako sa palagay mo? At ang sabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kilala ni Pedro kung sino si Jesus. Kasi nakakasama nila siya. At na-observe nila, namamalas nila ang mga dakila at kahanga-hanga at makapangyarihang bagay na ginagawa ni Jesus.
At yun ang nagpo-prove sa kanila every day. Pinatutunayan ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya pangkaraniwang tao. Bagamat ipinaglihi at ipinanganak ng isang tao, si Jesus ay Diyos. Para ang katotohanan ito ay wag nating pag-alinlanganan. Ipinaglihi at ipinanganak si Jesus ng isang birhen. Sabi sa Mateo chapter 1 verse 22 to 23, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawaging Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Ang kapanganakan ni Jesus ay katuparan ng hula ni propeta Isaias. Ang sanggol ay papanganlang Emmanuel. Ang pangalang Emmanuel, ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Tao ang ipinanganak, ngunit siya ay Diyos na maninirahang kasama ng mga tao. Emmanuel. Tao, nasa katawang tao, mukhang karaniwang tao, ngunit siya ay Diyos na maninirahang kasama ng mga tao. Mahalaga na isang birhen ang manganak sa kanya para ipakita na ang kanyang kapanganakan at pagiging tao ay gawa ng Diyos. At tanging ang Diyos lamang ang makagagawa. Ito'y isang himala, isang makapangyarihang paggawa ng Diyos. Ang kanyang pagkabuo sa sinapupunan ni Maria at ang kanyang kapanganakan ay ibang-iba sa natural na kapanganakan ng tao, mga kapatid. Namumukod tangi, nag-iisa siya na ipinanganak sa ganoong paraan. Sabi sa Lucas 1 verse 35, sumagot ang anghel, Lucas 1 verse 35, sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Yung salita pong dahil dito ay nagpapahiwatig ng sanhi o dahilan ng cause. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Ano daw ang dahilan? Bakit ang ipanganganak ni Maria ay banal? Yun yung sinasabi ng sentence, di po ba? Ano daw ang dahilan? Bakit ang ipanganganak ni Maria ay banal? Dahil mabubuo siyang bata, hindi sa kagagawa ng tao, kundi sa pamamagitan ng banal na spirito. Paanong banal ang ipanganganak ni Maria? Dahil siya'y mabubuo sa tiyan ni Maria sa pamamagitan ng banal na spirito. Mapapasailalim si Maria sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Sa kanya ang banal na spirito. Sa lumang salin ang sabi, lililiman ka ng kataas-taasang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang gumawa sa sinapupunan ni Maria para si Jesus ay mabuong bata. Bakit kailangang birhen? Mateo 1 verse 20. Mateo 1 verse 20. Mag-Bible drill tayo para hindi kayo antukin. Pag nakatingin lang kayo sa akin, aantukin kayo. Sinabi ng anghel, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Kailangang birhen ang manganak para pagtibayin na ang ipanganganak ay hindi mula sa tao, kundi sa Espiritu Santo. Kung hindi birhen ang naglihi at nagsilang kay Jesus, maaring isipin ng mga tao na posibleng ang tatay ni Jesus ay yung lalaking nakatalik ni Maria, tama? O kung sino mang babae ang loobin ng Diyos na magdala sa kanya sa kanyang sinapupunan.
Pero dahil siya'y birhen na hindi pa nasisipingan ng sino mang lalaki, ito'y nagpapatunay na tunay na si Jesus ay mula sa Espiritu Santo. Siya'y banal, sabi ng talata. Alam nating ang Diyos lamang ang banal at maliban sa Kanya ay wala ng iba pa. Ang tao ay makasalanan. Ngunit ang isisilang ni Maria, bagamat nasa katawang tao, ay banal. Ibig sabihin nito mga kapatid, nasa sinapupunan pa lamang ni Maria ang batang si Jesus, siya ay banal na. Kasi ang sabi ng anghel, ang isisilang mo ay banal. Ibig sabihin, nasa sinapupunan pa lamang, ang batang ito ay banal na. Kaibang-kaiba, sa paraan na tayong karaniwang tao ay ipinaglilihi at ipinapanganak. Ang sabi po ni David sa mga awit, ang sabi ay, sa pagkakasala ako'y inanyuan at sa kasalanan ako'y ipinaglihi ng aking ina. Sabi ni David, sa kasalanan ako'y inanyuan. Sa kasamaan ako'y ipinaglihi ng aking ina. Yung salita ni David na yun ay nagpo-prove na nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating ina, tayo'y makasalanan na. Wala pa tayong nagagawang anumang kasalanan, hindi pa tayo ipinapanganak, tayo'y makasalanan na. Kasi minana natin mula kay Adan ang pagiging makasalanan. Kaya hindi ka nagiging makasalanan dahil ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Ipinanganak kang makasalanan. Yun ang problema ng tao. Pero si Jesus, nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, ang sabi ng anghel ay, siya'y banal. Siya'y ipinanganak na walang kasalanan. Hindi niya minana ang pagiging makasalanan ng tao. At ito ipaliliwanag ko po na mas detalyado sa pangalawang punto ko. Kaya si Jesus ay hindi karaniwang tao. Siya'y Diyos na kumuha ng katawang tao. Meron pong dalawang paliwanag ang mga theologians tungkol sa issue na ito, na papaanong si Jesus ay nabuong bata sa tiyan ng kanyang ina. Ang unang paliwanag ay ito. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, hindi imposible sa Kanya ang gumawa ng isang tao sa loob ng sinapupunan ni Maria mula sa wala. Kasi talaga namang nakakagawa ang Diyos ng mga bagay mula sa wala. Yun ang unang paliwanag. Pangalawang paliwanag ay ito. Yun daw sinabing, lililiman ka ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang kahulugan daw nun ay, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, yung egg ni Maria ay nagmultiply. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, yung egg ni Maria ay nagmultiply kahit walang sperm na nag-meet doon, nagmultiply yung egg na yon at naging isang kumpletong bata. Alinman sa dalawang paliwanag na yan, ang totoo. Kasi hindi naman yung dinitalye sa Bible, kung paano nangyari yun. Basta ang sabi ng Bible ay sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Alinman sa dalawang paliwanag na yan, ang totoo, ito ang mahalaga. Na si Jesus ay ipinanganak, walang anumang bahaging galing kay Jose. Walang anumang bahaging galing sa tao. Siya'y ipinanganak na banal. Hindi niya minana ang pagiging makasalanan ng tao. At para suportahan ang katotohanan yan, sa Mateo 1:25 nga ay ipinasulat ng Diyos ang salitang, hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Dahil kung si Maria ay ginalaw ni Jose bago ipinanganak si Jesus, ay maaari nating isipin na posibleng si Jesus ay anak naman talaga ni Jose. Nakita niyo po mga kapatid. Pero hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak ang sanggol. Si Jesus ay nagkatawang tao
pero hindi nabawasan ang kanyang kalikasan ng pagka-Diyos. Sabi sa Lucas 1:31-33, Lucas 1:31-33, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Ganito inilarawan ni Lucas ang sanggol na ipanganganak ni Maria. Ginamit yung salitang dakila, kataas-taasan, magpakailanman, walang hanggan, at banal. Mga adjectives na ginagamit lamang natin para i-describe ang Diyos. Ang mga paglalarawang ito ay nagpapatunay ng ipanganganak ni Maria ay Diyos. Hindi nabawasan ang pagka-Diyos ni Jesus, bagamat siya ay nasa katawang tao. Kaya nga ang mga alagad, nung namamangha sila sa kapangyarihang taglay ni Jesus, nung sila'y nasa gitna ng dagat, at sila'y malulubog na, at pinatigil ni Jesus ang bagyo, ang sabi ng mga alagad, anong klaseng tao ito? What kind of a man is this? Manghang-mangha sila. Ay mga kapatid, hindi nga tao yung kasama nila, kundi Diyos na nasa katawang tao. Kanina yung awit na unang ipinaawit ni Ma'am Jessa ay nagsasabing, He is the light, and the light came to the world. Alam niyo mga kapatid, kung bakit ang Diyos ay kailangan magkatawang tao? Dahil ang mundong ito'y punong-puno ng kadiliman. Kailangan dumating siya na ilaw. I am the light of the world, sabi ni Jesus. Kailangan siyang dumating dito. Kailangan ang Diyos ay bumaba mula sa langit, manirahang kasama natin sa piling natin para magdala ng liwanag sa nadirimlang sanlibutan. Ang sabi sa John chapter 3, verse 19-20, gusto ko makibukas kayo sa akin at magkasama nating i-appreciate ang mga katotohanan ito tungkol sa Panginoong Jesus. John chapter 3 verse 19-20. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang ilaw ng mundo ay bumaba sa lupa para magdala ng liwanag. Ngunit ang sabi ng talata ay ayaw sa kanya ng mga tao dahil masama ang kanilang gawa at ayaw nilang mahayag ang kanilang masasamang gawa. Kaya ayaw nila sa ilaw. Nakakalungkot mga kapatid. Tinatanggihan ng mundo si Jesus. Kasi pag lumapit sila sa liwanag, mahahayag ang kanilang masasamang mga gawa. Hindi natin kaya na mabuhay na banal, na mag-isa. Yan ang katotohanan mga kapatid. Gusto sana nating magpakabait, pero hindi natin magawa. Lahat tayo nagsisikap na maging mabait. Lahat tayo nagsisikap na maging mabuti, na makasunod sa kautusan, sa hinihingi ng Diyos. Pero talagang sa ating likas na pagiging makasalanan, yan ay hindi natin kayang magawa. Kaya natin tinatanggihan ang liwanag. Kung sa sarili lamang natin tayo aasa, hindi natin kayang magpakabanal. Kaya nanahan si Jesus sa atin. Mga kapatid, kaya kailangan magkatawang tao ng Diyos kasi kailangan siyang manahan na kasama natin.
Kasi hindi natin kayang magpakabanal na mag-isa. Kailangan natin ang Diyos. Makibasa po kayo sa akin sa Efeso chapter 5, verse 26 to 27. Efeso chapter 5, verse 26 to 27. Upang ang iglesia ay italaga sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita, ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia, marilag, banal, walang batik, walang anumang dungis o kulubot. Bakit kailangan ang Diyos ay magkatawang tao at manirahang kasama natin? Dahil hindi natin kayang magpakabanal sa ating sarili. Ngunit dumating si Jesus para tayo'y linisin, patawarin. At pagkatapos na tayo maging malinis, ay tayo'y maiharap sa Diyos na banal, walang batik, walang kulubot, walang anumang kapintasan. At sino lamang ang gagawin ng Diyos na ganito? Lahat ba ng tao? Ano sabi sa talata? Ang iglesia. Yung mga tunay na sumasampalataya sa Diyos. Yung mga sa simula pa'y pinili ng Diyos na maging Kanya. Ihaharap ng Diyos ni Jesus sa Diyos Ama. Banal, walang batik, walang kulubot, walang kapintasan. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay kailangang magkatawang tao at manahan kasama natin. Sabi sa 2 Korinto 6:16, 2 Korinto 6:16, hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Pansinin po ninyo yung salitang, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Tayo ang templo ng Diyos, nananahan siya at nakatirang kapiling natin. Yung Emmanuel, yung Diyos na kasama natin, ay totoong kasama natin hanggang ngayon. At siya ang nag-iingat sa atin, naglilinis sa atin, nagbabantay sa atin, nag-a-adjust sa atin, nagtatawid sa atin sa lahat ng mabibigat na karanasan, nagpapanatili sa atin, at tumitiyak na isang araw, ihaharap niya tayo sa harapan ng Ama, banal, walang dungis, at walang anumang kapintasan. Mga kapatid, ito'y isang bagay na hindi natin kayang gawin sa ating sarili. Ginawa ni Jesus ang isang bagay na hindi natin kayang gawin sa ating sarili. Sabi sa Juan 10:10, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang tanong, kasama ka ba dyan? Kasama ba tayo dyan? Mahalagang matiyak natin ang katotohanan ng ito, mga kapatid. Hindi ko mo sumisimba tayo linggo-linggo, ay kasama tayo sa tupa ng Diyos. Kailangan tiyakin natin na kasama tayo dyan sa dakilang pangako ng Diyos na yan. Dahil masasayang lamang ang pagpunta natin dito linggo-linggo kung hindi tayo kasama sa pangako na yan ng Diyos. Pangalawa, bakit mahalaga na si Jesus ay ipinanganak ng isang birhen? Dahil siya ang handog na pantubos sa kasalanan ng kanyang bayan. Sa Mateo 20-21 ay sinabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sa simula pa lang ay sinabi na ng anghel kay Jose na ang ipanganganak ni Maria ay tatawaging Jesus, sapagkat ito ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Yung pong salitang Jesus, ang ibig sabihin
tagapagligtas. Nakatakda na kung magiging ano ang batang ito bago pa siya ipinanganak. Siya ang magliligtas sa tao sa kanilang kasalanan. Bakit kailangang berhen ang mga anak sa kanya? Sa lumang tipan po, mga kapatid, para mapatawad ang kasalanan ng mga tao, sila'y kailangang maghandog ng batang tupa na tinatawag din nilang kordero. Sa Levitico ay ganito po ang utos. Kung magkakasala ang sinuman sa alinmang paraan, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan at upang siya'y mapatawad, maghahandog siya kay Yahweh ng isang babaeng tupa o kambing. Ihahandog ito ng pari upang siya'y patawarin sa kanyang kasalanan. Para patawarin sa kasalanan, ano daw ang dapat gawin? Ipapahayag ang kasalanan at kailangan siyang maghandog ng isang tupa o kambing. Yung salitang dapat ay nagpapahayag na kung walang paghahandog at walang pagpapahayag ng kasalanan, walang kapatawaran. Naintindihan natin, yung salitang dapat. Ibig sabihin, ito ang kinakailangan para ka mapatawad. Ipapahayag mo ang kasalanan mo at maghahandog ka ng kordero. Sa Juan 1:29, ganito po ang sabi. Juan 1:29. Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tinawag ni Juan si Jesus na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Dahil si Jesus ang handog na isasakripisyo para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. At sa Levitico chapter 5 verse 15 po, ay ipinakita kung anong klaseng handog ang karapat-dapat para maging handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Ang sabi sa Levitico chapter 5 verse 15, walang dungis at walang kapintasan. Ang karapat-dapat na handog para sa kasalanan ay isang kordero na walang dungis at walang kasalanan. Si Jesus ang kordero ng Diyos. Hindi lamang si Jesus namuhay na matuwid at walang kasalanan, kundi isinilang din siyang walang kasalanan. Nakita natin yung sa discussion kanina, na si Jesus ay isinilang na walang kasalanan. Dahil walang binhi na nanggaling kay kay Jose. Dahil walang binhi na nanggaling kay Jose, hindi minana ni Jesus ang pagiging makasalanan. Kaya kailangang berhen ang magsilang sa kanya para patunayan na walang binhi na nanggaling kay Jose. Mula sa sinapupunan ni Maria, ang sanggol ay banal na. Ito yung verse na inahanap ko po kanina. Awit 51 verse 5. Ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Yun yung sabi ni David. Awit 51 verse 5. At yun yung sinabi ko sa inyo na magkaiba ang pagparaan ng pagkakapaglihi kay Jesus at ang paraan na tayo ay ipinaglilihi. Ngayon po ipakikita ko sa inyo kung bakit si Jesus ang perpektong handog. Okay, given na. Siya'y banal mula pa sa sinapupunan. Hindi niya minana ang pagiging makasalanan ni Adan. Siya'y nabuhay na banal. At hindi siya nagkasala kahit kailan, kahit minsan. Makibukas po kayo sa akin sa Hebreo chapter 10, verse 11 at 12. Makikita natin dito kung bakit si Jesus ang perpektong handog para sa kasalanan. Hebreo chapter 10, 11 and 12. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at yon ay sapat na. Minsan lamang naghandog at yun ay sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos.
Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Maiksing mga talata, pero napakadaming laman. Ang talata ay nagsasabing ang handog ni Kristo, yung kanyang katawan na inihandog ni Kristo para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay sapat na. Sapat na. Pag sinabi po nating sapat, yun ay nangangahulugan na walang kulang. Tama? Kompleto na. Wala nang maiidagdag pa. Tama? Wala nang maiidagdag pa. Nang maghandog si Jesus ng kanyang sarili sa krus, yung handog na yun ay sapat na. Kaya hindi na natin kailangang dagdagan pa. Tama ba? Tama ano? Kung yun ay sapat na at nirecognize ng Diyos Ama na yun sapat na para tayo'y mapatawad, ba't kailangan nating dagdagan? Hindi na natin kailangan dagdagan. Nangangahulugan ito mga kapatid, na wala tayong kailangang gawin. Wala tayong maidadagdag. Walang kulang doon, kompleto yun. Kaya yung pag-aantipo, pagpapapako sa krus, pagpapakasakit tuwing mahal na araw, ay walang maiidagdag sa iyong kaligtasan. Ang paggawa ng mabuti, ang pagpapakabait, walang maiidagdag sa iyong kaligtasan. Sana'y nare-realize natin yan. Ang pagiging relihiyoso, ang pagsimba linggo-linggo, walang maidadagdag sa iyong kaligtasan. Sana'y maging malinaw ito. Sana'y sa kapapauli-uli namin ito'y sumaksak sa isip natin at makarating sa espiritu natin. Dahil hanggang ngayon maraming tao at maraming Kristiyano ang naniniwala pa rin na sila'y maliligtas sa pamamagitan ng kanilang mabubuting ginagawa. At hindi po yan ang itinuturo ng Biblia. Wala nang idadagdag dahil ang sakripisyo ni Jesus ay sapat na. Perfect. Perfect. Walang kulang. At dahil ito'y perfect, hindi na kailangang ulit-ulitin pa. Ang sabi ng talata, minsan lamang. At yun ay sapat na. Hindi kailangang ulit-ulitin. Kaya yung mga nagpapapako sa krus sa Marinduque tuwing mahal na araw ay mga nalalabuan. Naintindihan niyo mga kapatid? Hindi nila naiintindihan ang sinasabi ng Biblia. Minsan lamang at yo'y sapat na. Hindi natin kailangang ulit-ulitin ang pagpapako kay Jesus sa krus. May mga pananampalataya na nagsasabing every time na yung ostya ay itataas, yun ay nagiging katawan at dugo ni Jesus. Na tuwing yung itataas ay paulit-ulit na ipinapako si Jesus sa krus at paulit-ulit na isinasakripisyo ni Jesus ang kanyang sarili para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Yoy, mali. Ang sinasabi ng Biblia ay minsan lamang at yo'y sapat na. Hindi kailangan paulit-ulitin. Bakit namin nililinaw ang mga katuruan na ito, mga kapatid? Dahil ayaw naming madala kayo ng mga maling paniniwala at maniwala na yun ang totoo, samantalang yun ang kasinungalingan. Hindi kailangang ulit-ulitin, hindi kailangang dagdagan, at hindi kailangan ng iba pang handog. Naunawaan natin, pag sinabing sapat na, hindi na kailangan ng iba pang handog. Hindi ko kailangang ihandog ang aking sarili, mamatay para sa aking sariling kasalanan. Dahil ang handog ni Kristo ay sapat na. Hindi na kailangan ng ibang handog. Ang totoo mga kapatid, bakit hindi pwedeng ako ang maghandog ng para sa aking sariling kaligtasan, ng para sa aking sariling kapatawaran ng aking mga kasalanan? Ipapaliwanag ko po sa inyo. Perfect yung handog na ginawa ni Jesus dahil nung gawin niya yun, ang sabi nung talata ay pinapaging banal ang mga nililinis ng Diyos. Ano daw? Yung handog na ginawa ni Jesus minsan lamang sa krus, ang epekto ay
Pinapaging banal ang lahat ng mga nililinis ng Diyos. Ang epekto ay ginagawang banal. Yung lahat ng mga taong nililinis ng Diyos. At papasok ulit dito, yung katuruan ng election. Hindi lahat ng tao, hindi ko mo namatay na si Jesus sa krus, ay lahat ng tao ay napatawad na sa kanilang kasalanan at lahat ng tao ay magmamana na ng buhay na walang hanggan. Hindi. Yung talata ay nagsasabing, pinapaging banal, magpakailanman, ang mga nililinis niya. Kaya meron lamang certain people na nililinis ng Diyos. At yung sakripisyo ni Kristo ay may bisa lamang para dun sa mga tao na yon. Pero napakabisa ng sakripisyo na yon. Minsan lamang ginawa ni Jesus, pero ang bisa ay pinapaging banal. Ito ang sinasabi ko mga kapatid. Bakit hindi pwedeng ako ang mamatay para sa aking mga kasalanan? Dahil ako'y makasalanan din. Kahit patayin ako, kahit pa ipasunog ko ang katawan ko, hindi ito angkop na handog. Hindi ito katanggap-tanggap na handog. Dahil ang katanggap-tanggap na handog ay walang dungis at walang kapintasan. Alam nating lahat tayo'y nagkasala, lahat tayo'y makasalanan, lahat tayo'y nagkakasala hanggang ngayon, kahit tayo'y mga Kristiyano na, paano tayong magiging katanggap-tanggap na handog? Plus, yung katotohanan na ang sakripisyo ni Jesus ay nagpaging banal sa mga taong nililinis niya. Kahit ipasunog ko ang katawan ko, hindi ako gagawing banal noon. Naintindihan po ninyo? Hindi ako magiging banal kung ipasunog ko man ang katawan ko. Yung handog lamang ni Jesus sa krus ang nagpapaging banal. Wala nang iba pa. Ito pa. Hindi lamang yung sapat, hindi lamang yung nagpapaging banal. Ang pangatlong katotohanan kung bakit perfect ang handog ni Jesus ay ito. Nagpapaging banal magpakailanman. Ang bisa ay hindi lamang tayo ginagawang banal, ang bisa ay magpakailanman. Hindi lamang noong sumampalataya ka. Hindi lamang noong nagsisi ka. Hanggang ngayon, araw-araw, every time na magkakasala ka at magpapahayag ka sa Diyos ng pagsisisi sa iyong mga kasalanan, may bisa yung sakripisyong ginawa ni Kristo kahit na yun ay minsan lamang niya ginawa. Araw-araw pwede kanyang linisin. Araw-araw pwede kanyang pabanalin. Hanggang sa dulo ng walang hanggan, mga kapatid. Meron bang ibang handog na makakagawa nito? Magpakailanman, isang eternal na sacrifice. Isang eternal na handog. Si Jesus lamang. Simula nung sumampalataya ka, at araw-araw habang nabubuhay ka, hanggang sa mamatay ka, may bisa pa sa iyo yung ginawa ni Jesus na paghahandog. Magpakailanman. Dahil dyan, sa tatlong katotohanan yan, mga kapatid, masasabi natin na si Jesus ang perfect sacrifice. At wala nang iba pang handog na maaaring maging katanggap-tanggap sa Diyos at mag-qualify sa hinihingi ng Diyos. Napaka-effective ng handog na yon. Walang ibang makapaghahandog ng handog na ang bisa ay pang walang hanggan. Bakit kailangang ang handog ay perfect? Bakit kailangang ang handog ay perfect? Una, sa walang hanggang Diyos tayo nagkasala. Sa walang hanggang Diyos tayo nagkasala. At dahil sa walang hanggang Diyos tayo nagkasala, dapat ang handog ay walang hanggan din. Alam yung sinasabi sa Biblia na, at hindi ko na aalalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Hindi yun nangangahulugan na nalilimutan ng Diyos. Kasi naaalaala ng Diyos ang lahat ng bagay. Pinipili lamang niya na wag alalahanin. Hindi ko naaalalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Siya'y walang hanggan, hindi niya nalilimutan ang ating mga kasalanan. Kaya kung tayo lamang ang maghahandog para sa ating sarili, yun hindi sapat.
Dahil dapat ang handog ay walang hanggan at si Jesus lamang ang walang hanggang handog. Pangalawang dahilan, dahil ang kabanalan ng Diyos ay walang hanggan. Siya'y namumuhi sa kasalanan. Kaya kailangan ang handog din ay walang hanggan ang kabanalan. Alam natin tayo hindi banal, iisa lamang ang banal, si Jesus lamang. At ang kanyang kabanalan ay walang hanggan. Kaya nasatisfy ni Jesus yung pangalawa at pangatlong requirement. Ano? Walang hanggang handog, walang hanggang kabanalan. Ito pa ang kasunod. Dahil tao ang nagkasala, dapat ang pambayad sa kasalanan ay tao din. Kaya walang hanggang handog, walang hanggang kabanalan, tao din. Kaya si Jesus ay kailangang maging tao. Mga kapatid, ang sabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Para mabayaran ang ating mga kasalanan, kailangang yung ating Redeemer ay mamatay. Paano mamamatay si Jesus kung siya'y Diyos? Nasa kalikasang Diyos. God is Spirit. How can He die? He is immortal. How can He die? Kailangan niyang kumuha ng katawang tao para siya'y mamatay. At ang sabi sa Lumang Tipan, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Paano mabububo ang dugo ni Jesus kung siya'y Diyos, kung siya'y Spirit? Kailangan niyang kumuha ng katawang tao para ang kanyang dugo ay mabubo. Dahil tao ang nagkasala, kailangan tao din ang tutubos. Sabi sa Hebreo chapter 2, verse 17 to 18, kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya'y maging pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Si Jesus, bagamat Diyos, ay kailangang maging katulad natin sa lahat ng paraan. Tulad natin ay tinukso rin siya sa lahat ng paraan, gayon may hindi siya nagkasala. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At si Jesus na dakilang handog para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan ay namatay at nagtigis ng kanyang dugo para sa ikapagpapatawad natin. Si Jesus din ay nakaranas ng pagtukso na kagaya natin. Mga kapatid, hindi lamang tayo ang nakaranas ng pagtukso. Si Jesus ay nakaranas din. Pero sabi ng ating talata, siya'y hindi nagkasala. Lahat ng klase ng tukso'y dinaanan niya, kagaya natin. Pero siya'y hindi nagkasala. Naroon siyang duraan, naroon siyang lapastanganin, naroon siyang hampasin, naroon siyang suntukin. Mga kapatid, sino sa inyo ang makatitiis ng ganitong klase ng pagtrato ng tao? Lahat ng kasamaan ng tao ay naranasan ni Jesus. Pero tiniis ni Jesus ang lahat ng ito dahil ang sabi ng talata, upang siya'y maging punong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos alang-alang sa atin. Dahil naranasan ni Jesus ang tuksuhin at dumaan sa lahat ng klase ng kapighatian, maari din naman niya tayong ipamagitan sa Diyos Ama. Kung tayo tinutukso, maari niya tayong tulungan. Kung tayo dumaranas ng pagsubok, maari niya tayong palakasin. Dahil lahat na yun ay naranasan din niya nung panahon na siya ay naging tao. Kaya si Jesus ang perfect na handog para sa ikapagpapatawad ng kasalanan at maliban sa Kanya ay wala ng iba pa. Magtatapos po ako sa Filipos chapter 2, verse 6 to 8. At gusto kong samahan niyo ako na basahin ito, mga kapatid. Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao
at nang si Jesus at nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ituman ay kamatayan sa krus. Siya ay likas at tunay na Diyos, pero hinubad niya ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos at siya'y naging tao, naging tulad ng isang alipin, ipinanganak na tulad ng karaniwang tao. Para ano daw, mga kapatid? Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao, siya'y nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ituman ay kamatayan sa krus. Salamat, Kuya. Maging ituman ay kamatayan sa krus. Nagpakita si Jesus ng halimbawa na dapat nating sundan. Bagamat siya ay Diyos, siya ay nagpakumbaba. Nakitulad sa atin, namuhay na kasama natin, at hanggang ngayon kasama natin. Ang punto ay ito, mga kapatid. Si Jesus, sa lahat ng paraan, ay naging kagaya natin, upang sa lahat din ng paraan, tayo ay maging katulad niya. Nakita niyo po? Si Jesus, sa lahat ng paraan, ay naging katulad natin, upang sa pamamagitan niya, sa lahat ng paraan tayo man ay maging katulad niya. Ang layunin ni Jesus nang siya'y pumunta sa lupa, gawin tayong katulad na katulad niya. Hindi papayag ang Diyos na ang mga taong inililigtas niya ay hindi magiging kagaya niya. Sa kabanalan, sa katuwiran, sa kalinisan, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Ang layunin ng Diyos sa kanyang pagparito ay para tayo ay maging katulad ng kanyang anak sa lahat ng paraan. Saan akayin tayo nito, mga kapatid? Sa pagpapakumbaba. Maging tulad ng alipin, kaya ba natin yon? Maging masunurin, kaya ba natin yon? Hindi natin kaya yon, ano? Walang sino mang taong nakasunod sa kautusan, kaya tayong lahat ay nahatulan ng kamatayan. Ngunit dahil ang banal na Espiritu ay kasama natin, kaya natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nawa ay akayin tayo ng pagbubulay na ito sa pagpapakumbaba, habang nauunawaan natin ang ating kawalang magagawa, at akayin tayo sa pagpapasalamat sa Hari ng mga hari na nagkatawang tao at nagkumuha ng katawan na kagaya ng karaniwang tao para tayo naman ay maging katulad niya.